Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Mukhang talk of the town na naman itong si Sara Duterte, no? Ang nirerespeto ng mga congressman, no? Ito ngayon ang inabot nila. Sa halip na mukhang nababoy na naman sila, no? Pag gano'n natin, hindi ko na to, konti lang to. Mahaba ko to pinagmumura lahat. Lahat. Pakinggan natin, Sara. Oh. No. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab. Chairman? Di ba natin tatanungin yung kapatid mo, bilyon, 51 billion, bago umalis yung tatay mo. Tsaka yung mga perang nung nasa mayor ka pa lang na 460 million taon-taon. Yun ang dapat natin tanungin, Sara. Sige, tuloy mo. Ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin niyo siya, paano nawawala ang pera? Paano niyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach niyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. Teka, Sara. May pruweba ka ba sa mga pinagsasabi mo? Yun lang yun. Di kagaya nitong dinidinig sa Quadcom, meron silang mga resibo. No? Kaya dapat siguro pumunta ka sa Quadcom at ipresenta mo yung mga pinagsasalita mo. Alam niyo si Sara Duterte, kumbaga sa poker. Hindi ako naglalaro ng poker, pero nanonood ako dyan. Pag maganda ho baraha, all in na. Kumbaga todo na lahat. Parang ganito nangyayari dito eh. All in na siya eh. Ang problema lang kung ano yung kartada niya at yung kartada ng gobyerno. Siguro naman, mahirap banggain ang kartada ng gobyerno. Di ba, Sara? Pero matapang siya. Tuloy mo. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Resibo, Sara. Resibo. Hindi pwede puro daldal dyan. Humarap ka sa Quadcom, doon ka magngangak-ngak. Di ba? O, tuloy mo, Sara. Martin. Hindi pala ako si Martin. Si Sani ako. Visit ka. O, tuloy. Nag-iisip siya kung ano sabi niya. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Yan. Magkatabi tayo. Ngayon, nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Giom-om. Ngayon lang ho tayo nagkaroon ng ganito katindi na Vice President, no? Iniimbestigahan yung mga nawawalang pera. Siya pa, matapa. Tuloy mo, Sara. Ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Kwarta, puro kwarta pinagsasabi nito. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Wala. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Ano? Huwag ka mag-alala. Huwag ka alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, yun, ipapadala ko sa iyo. Kabay. Kunin mo lahat. Kunin mo Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Sabi? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera.
Oh. Lahat Tapos? ng makuha mo Oh. na gustong tumulong sa akin, Oh. kunin mo, Kunin mo. gastusin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Ano? Pasensya ka na. Siya. No. Iisip na naman. Wala ka ng pera. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Ano? Ano sabi? Sabi mo sa akin, Ano? okay lang. Okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Oo. Sabi niya yan, ha? Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Martin. Ano ba masasabi mo rito sa kagrupo nyo dati ito, Martin? Oh. Tuloy. Legitimate businessman ka naman eh. Ganon? Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira. Martin, sinisira mo raw yung kalikasan. All out na talaga to. All in talaga to si Sarah. Oh, tuloy. Sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niya. Parang kayo lang yan. Meron kayong SMMI, Truth Doesn't Matter, media, di ba? Saywar nito. Kayo yan eh. O, tuloy mo. Sige. Ang lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. O, ano pala? Kasi businessman ka naman. O, Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo, ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka. Speaker of the House, yung binibiran nyo ito, ha? Oo, Martin. Tuloy. Sa illegal, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat. Martin, tumatanggap ka raw sa Pogo. Teka, di kaya sabot ng tatay mo to si Martin. May tatay mo nagpapasok ng Pogo, ah. Martin, mayroon ka dapat ipaliwanag, Martin. O, tuloy mo. Lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. Tanggap ka. O, pinaalis niyo raw lahat yung Pogo. Nakalaban nyo, naiwan na lang yung Pogo mo, Martin. May Pogo ka ba, Martin? Dapat liwanagin mo itong pinagsasabi nito, Martin. Oo. Ha? Tuloy. Pogo. Pogo, tumatanggap sa Pogo. Ano May pa? nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Teka. Mukhang si Pulong ang sinasabi mo sa asawa mo, ah. Di ba yan ang kaso na sinampan ni Trillanes dito? Ha? Smuggling? Saka yung sa droga? Tsaka yung kapatid mo, miyembro raw ng triad, sabi ni Trillanes. Hanggang ngayon, hindi pa pinakikita yung tato sa likod niya. Nako, Sarah. Tuloy mo, maraming ipaliliwanag to, mga friend. Tuloy. Tapos kuha ka. Kuha ka. Dito, Saan? sa National Treasury. Ganon? Akin ito, akin ito. Oh. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Yun na. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako Yan. sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang boboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap. Hindi kaya kayo yan sa Davao? Binibili mo, pinapakidnap mo, kaya yata wala lumalaban sa inyo sa Davao, di ba? Ha? Naku, putik, patay tayo dyan. Tuloy mo, Sarah, maganda yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya, yung ginagawa, parang yung ginagawa nila yata sa Davao, kaya hindi sila natatalo sa Davao. Takot sa kanila yung mga tao sa Davao, di ba? Tuloy. Hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi Hindi kaya kayo yan sa Davao, ha? mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera.
Ganon? Kay pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang... Sarah, harapin mo kasi yung katotohanan sa Quadcom. Kesa diyan ka nagdadadaldal, Sarah. At sabihin mo lahat yung mga sinasabi mo sa Quadcom hearing, Sarah. At magharap kayo ni Martin sa Quadcom. Gano'n ang maipapayo ko sa'yo, Sarah. Lalasing ako sa'yo. Tuloy mo, Sarah. Tatapos na ito. Puking ina, walang bubuto sa'yo. Senador man. Puking ina ka raw, Martin. Sige, tuloy mo. Vice President man, President man, walang bubuto sa'yo. Wala. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Sigurado ba kayong mananalo pa kayo sa Davao? Hindi ko rin alam eh, ha? Malalaman natin yan sa dating ng botohan. Kung aabot pa sa eleksyon ang tatay mo. Dahil mukhang parating na yung sa ginawa mo, nag-all-in ka, eh wala na ho sigurong rason para itong gobyerno ni Bongbong Marcos ay hindi makiki-operate sa ICC. Tuloy mo, ano kaya natin nira nito? Palamang hindi na. Ah, Sinong gusto Sino? sa lahat sa buong Pilipinas kung ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. ganon? Kasi magnanakaw. Magnanakaw ka raw, Martin, paliwanag mo yan. Magharap na kayo sa Quadcom. Hindi ka dumadaan sa audit. Sarah, mukhang ngayon ka lang na-audit eh. Ha? Kaya ganyan ka nagwawala ka dahil ayaw mong na-audit ka. Hindi kaya, Sarah? Ha? Hindi mo nga maipaliwanag yung mga ino-audit ngayon eh. Ah, di ba? Kaya po. Ito pinakamabigat sa lahat na sinabi nitong si Sarah na to. No? Mamaya, bigyan tayong reaksyon, no? Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke, ha? No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nagbilin na. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha? Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Iyo? Lahat to inamin na ni Sarah dito, no? Na meron sila death squad. Meron silang hitman na kinausap niya. Kanya yun. O, di ba? Pag namatay daw siya, patayin daw si Bongbong, si Martin at si Lisa, no? At no joke, sabi niya, di ba? O. At umuo raw yung kanyang kinausap, no? Ngayon, mga friend, ito yung ginagawa ngayon ni Marcos, no? Naglabas ng pahayag ang Presidential Communications Office hinggil sa umano'y naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo, itinuturing nito na active threat o seryosong banta sa buhay ng Pangulo ang naging pahayag ni BP Duterte. Kaugnay ito ng sinabi ng Vice Presidente sa isang panayam sa media na may kausap umano siyang assassin para patayin ang Pangulo at ilang pang personalidad sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ayon sa Malacanang, pinakikilos na nito ang Presidential Security Command para sa nararapat na aksyon at upang masiguro ang seguridad ni Pangulong Marcos. Dapat lang, no? Dahil baka mamaya ako yung matagal na iniisip ko dyan, ba? Kasi gigil na to eh, na makabalik sa pwesto, diba? Maisog kung ano-ano na ginagawa nila, no, mga friend. Dahil lahat ho talaga ng baho sumisingaw na eh. Nakasalanan din naman nila. Hindi naman sila inaano ni Bongbong.
Di ba? Lahat nga ng ano binigay sa kanila di ba? Lahat binigay sa kanila. Kaso gusto pa rin nila hawak nila sa liig si Bongbong Marcos na kung saan nila ipihit, susunod sa kanila. Na hindi naman nangyari. Kagaya nung gusto niya, siya ang Department of National Defense. Gusto niya si Gloria Macapagal Arroyo ang Speaker of the House. Lahat yan nawala. No, lahat yan nawala. At yun nga, gusto niya hatid sundo siya ng helicopter. Yan, mga hindi na yan. Pero nung una binibigay, di ba? Pera, 125 million, natapos na ng 11. Lahat yan, wala namang iniimbestigahan. Di ba, mga friend? At yun nga, hindi makiki-operate sa ICC. Matigas na matigas. Hindi nila operate, hindi sila makikipag-cooperate. Lahat ng pabor binigay Pero ayaw ho nilang huminto sa gusto nila pera. Ngayon, eto yan. Malamang ho to, sabi ko na nga sa inyo kumbaga sa poker, all in na to si Sara Duterte. Laban sa gobyerno. No? Ang problema, i-explica niya lahat yung pinagsasalitanan niya na yan. Diyan inamin niya na meron silang talagang tagapatay. Mantakin mo, papapatay mo Martin Romualdez, Bongbong Marcos, saka yung First Lady. Hindi basta killer ang kausap mo. Matindi yan. Tsaka yung mga ganyang milyunan ho ang halaga niyan. Baka billion pa Kasi pag natuloy yung gusto nito, sila na magiging hawak na ulit nila ang Pilipinas, di ba? At hindi ho isang tao yung kausap nito. Di ba? Malaking grupo yan. Kaya tama lang yung aksyon ni Bongbong na talagang mag-ingat na siya. Wag na siyang pakalat-kalat na kung saan-saan nagpupunta dahil hindi niya alam kung talaga sinabi naman niya, di ba? Hindi, no joke, sabi niya. No, kumausap na ako ng papatay dito sa mga to, di ba? Maaring yung sabi ni Sara na pag may nangyari sa akin at may nangyari sa akin, kunyari mapapatay daw siya, nagbili na raw siya na patayin din si Martin. Mukhang malabo yung explanation na yun. Mukhang mukhang saywar na naman yun. Bakit kailangan ka pang mamatay? Di, siyempre, ikaw nga ipapalit kung sakaling mapapatay si Bongbong, di ba? Ba't kailangan kung mapapatay ka pa, patay si Bongbong, patay si... Hindi. Hindi ako naniniwala dyan. Mas naniniwala ako sa iniutos mo na patayin si Bongbong, Martin, at saka si Lisa. Hindi yung kung mamamatay ka pa, saka pa susunod yung mga inutusan mo. Tsak na mga yan Oo. Grupo yan. Inutusan nito. Oo, di ba? Kaya medyo, yun nga yung sinasabi ko. Oo. Lahat gagawin na ito mga to No. Pabaho na ba? No, mga friend, Mag-antay ho tayo nang hindi na ho siguro tatagal to. Oo. Hindi na ho to tatagal. Magkakaroon ho yan ng Kaya problema nga lang hindi talaga sila makakreate ng people power. No, maski anong sabihin nila, maski anong paggangak niya against sa gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi na pwedeng dahil hanggang ngayon nga sila ang iniimbestigahan tapos tuturo nila si Martin Romualdez ang magnanakaw, magpopogo, kumikil sa pogo, lahat-lahat. Si tatay niya nagpapasok sa pogo Di ba? Si tatay niya nag-legalize ng pogo, di ba? Tapos sabihin niya, pinapahinto yung pogo para yung pogo ng Martin Romualdez na natitira. Ganun na nangyayari, di ba? Pinapapatay ng tatay niya yung mga kalaban sa droga para yung tatay nila ang makapagmanipula ng droga. Hindi tayo nagsabi niyan. Si Las Cañas, di ba mga friend? Kung ano yung ginagawa nila, idinadivert nila, nagkaanap sila, di ba? Problema dito sa daldal ni Sara, kailangan harapin niya si Martin Romualdez sa Quadcom. Sama mo yung tatay mo, tsaka yung kapatid mo. Hindi yung daldal kayo ng daldal sa social media. Di ba? Kailangan maganda yan. Sigurado, million views yan. Dadating si Duterte, si Pulong sa tatay niya. Di ba? Kampi-kampi sila, lalabanan nilang kongreso.
bangayan sa Kongreso, o, di ba? Siguro naman, di nyo nare-respeto to. Pag, yan ang nire-respeto na binibigyan ng parliamentary courtesy ng Kongreso at saka Senado. Ayan, o, pinagmumura na kayo. Respeto pa rin. Ewan ko, kung hanggang ngayon, may naniniwala pa rito na mga mambabatas sa Senado, sa inasta nito. Mas malutong pang magmura sa tatay niya to, Taninang yan. Puking ina mo, sabi niya kay Martin Romualdez, no? Parang pinakain niya si Martin Romualdez, no? Parang parang bata lang, si Martin, sabi niya, no? Putang ina. Ito ba magiging presidente na sinasabi? Kailangan pa bang paghandaan nito? Sabi mo, threat siya raw sa pagiging presidente. Panay na siguro naman, baka itong ginawa nito, yung mga survey firm dyan, baka naman 5% na naman na ibaba na survey nito. Maya naman kayo. Baka ibababa nyo naman ng 5%. Ay, ewan ko sa inyo. Mag-collab na tayo, mga boss. Sakit ng ulo, no? Oo. Dito, inamin niya na meron talaga silang assassin. Meron sila talaga mga killer na pag may gusto silang ipapatay, nakakausap nila. Doon lang tayo, no? At dito, all in, kumbaga sa poker. Todo na. Ang maano lang natin dito, kung paano kokolin ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang pagtaya nito ng todo-todo na. Halos sinabi niya na lahat, no? Lahat minura niya, ba? Bob, incompetent si Bongbong, lahat. Lahat. Mahaba ho yan, mahaba. Hindi, pinutol ko lang Pero yan na ho ang niyan. Yan na ho ang buod niyan. Kasi yung iba, hindi ko na talaga kayang din. Lalo sa mga una niyan, grabe gigil, no? Tsaka yung bata niya. Sabi, girlfriend pala ni Sara Duterte yung si Lopez. Kaya pala gigil siyang hindi niya pwedeng iwan, no? Marami pa tayong abangan dito. Marami-raming popcorn to, mga boss. Mag-collab na tayo, Joey Tubileha, shout out. David Alvin Mendoza, shout out. Karox, kupal din talaga yan si Sara Lustay, tambaluslos. Yung pera ng bayan, saan niya dinala? Bakit ayaw niya sumagot sa mga tanong ng kamera? Totoo. Tinataog, sabi nga ni Secretary Llamas, tinataog niya na talaga yung mesa. Oo. Faith and Trust, shout out. Wala sa bait. Wala na talaga sa bait. Alberto Olayer, shout out. Karoke, sino ba ang nagsabi nung panahon ng kampanya sa national election pagka-presidente ng 2022? Ang sabi ni Itok Sara Duterte Carpio, ang daladala namin ni Bongbong Marcos ang pagbabago, yung pala ang panggagago. Ayan na, ginagago ang mga taong bayan, pati mga congressman ginagago din ni Sara Duterte Carpio. Karoke, totoo yan, David Alvin Mendoza ulit. Good evening po, Karox, Sumaka Warriors. Grabe na po talaga ang nangyayari sa gobyerno ni Makoy. Di na makapaghintay ang mga dutae na makapwesto para mamayagpag na naman sila sa mga alipores nila. Gutom na po sila sa kaban ng bayan. Totoo yan, David. Mapunta naman po tayo kay Kabayo Norman Maasim, Mangusin pala, aka FLM. O bakit? May napanood po ako na naideklara na ng COMELEC na nuisance candidate yan. Mabuti naman po at may ginawa na naman ang mga commissioners ng COMELEC. Mukhang wala na panlagay sa COMELEC, Kumulek, yang si Kabayo. Ay, na nuisance? Nahiya siguro. Hindi ko na kasi pinapanood yan Oo. Si Kabayo, di na. Wala naman ng no? Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Magaling talaga itong mag-amang Duterte na gumawa ng kabaligtaran. Sino itong mga nandadaya sa eleksyon at namimigay ng ayuda o vote buying tapos ibibintang nila sa iba? Tiyak yung hinihingi niyang confidential fund ay gagamitin lang yung iba sa eleksyon. Totoo yan, Johnny. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo, mga friend.
Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Emans Caloranac, shout out ha. Sabi ni Prince Shervin, wow! Ikaw ba yan? O kaluluwang bumangon sa mula sa kadiliman? Grabe, astig talaga si Rox. Ano po? Kakaibang nilalang po talaga siya si Rox. Hey, her way or no way. Yan po ang labanan. Naniniwala na po talaga ako si Rox. Si Hitler po ay muling nabuhay at nagkatawang tao sa pamilyang Dutae. Dito po ay makikita mo po talaga. Sila ay tigasin at wala silang pakialam. Wala ni kahit katiting na pagrespeto sa batas. Manantao sa pagrespeto sa batas man ng tao, pagrespeto sa batas man po o sa tao, tama. Dito po ako sa kanya talaga dito po sa kanyang talatang drama, parang sarili niya po yata yung pinatatamaan niya. Boss Rox, totoo, ito na naman tong vlog ko, sila yan eh. Talagang isisiwalat niya po ang tunay na kasaysayan ng ganap po natin dito sa Pinas, kung paano po talaga kaitim ang mga budhi at pagkabuhaya ng mas nakararaming politiko. Hindi po nila lahat si Rox, pero ito po bang nasa pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating pong bansa ay dapat nating maging modelo at representative ng bawat Pilipino, at halos luhuran po at dakilain ng mas nakararaming mambabatas na mga hindi na po nahihiya sa sobrang kakakapalan ng mga muka. Totoo yan. Garapalang pambabastos, pagnanakaw at pambabalahura po sa batas, tapos todong ipagtanggol ng mga katulad niya ring mga mambabatas na walang takot sa Diyos at gawing busabos ang ating pong mga kababayan. Totoo yan, Tia Delica. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo napakaraming OFWs na nangingibang bansa at nagpapakahirap at nagpapabusabos po doon para po mabuhay sa kanilang pamilya. Totoo yan. Kasi ang dapat pong pag-unlad po ng bayan natin na lahat po dapat na mga Pilipino ay nakikinabang sa mga tiwali at abusado sa pwesto po, sa tunay na mga buhaya at linta. Kaya po tayo usad pagong at di makaangat-angat sa pagiging kulelat. Totoo yan, Tia Delica. Yan po ay dahil sa mga ibinoboto po nating walang katapusang puro mga buhaya at magnanakaw po sa ating gobyerno. Kailan po tayo gigising? Kailan po tayo babangon? Laban po dapat sa mga tiwali at abusado. Grabe na pong nakakasuka at nakakagigil. Kabayang Juan, kaya mo pa ba? Gamitin mo na sa tama ang ibibigay mong boto sa 2025. Ang problema nga, Tia Delica eh, mismong line up nitong si Marcos, eh wala kang makita. Diyos ko, kung sino dapat mong iboto, no? Huwag na sanang masayang at mapunta lang sa mga politikong grabing tatamis ng mga dila. Pag nanalo sila, ikaw ang kawawa. Pagaling ka po, Xerox, if di po ako okay sa pakiramdam mo. Have a good rest po. Ingat po palagi and God bless po. Have a blessed weekend, mga ka-warriors. Salamat, Tia Deli. Naku. Ito nga, mamalat-malat pa eh. Ted, shout out Ted. Hindi ko na tinapos ang press con ni Tan Bolostay. Nakakasuka. Puro kasinungalingan at kabaliktaran ang pinagsasabi. Kung si Kibuloy adik sa sex, si Tan Bolostay naman adik sa pera ng bayan. Totoo yan, Ted. Erlinda Lapisiros, welcome to the club ha. Sa mga Duterte, kaya nasira ang Pilipinas. Sinabi mo pa. Erlinda ulit, ipakulong nyo na yan. Kapal ng muka. Erlinda ulit. Marcos, bilisan mo na sa pagkilos. Ewan ko ba dito? Kalat ni Baya, shout out. Hindi makakilo si Marcos. Sumagot si Kalat ni. Pupunta pa siya sa London para mag-shopping sa hard roads at manood ng concert ng Tears for Fears. Ganun. Paano mo naman alam, Kalat ni Kay? Librado Ludovico, shout out. Talagang ibang klase sa kapal ng apong itong si Sara Tambalustay. Better known as Mary Grace Piatos. Pwe, sorry Karox, off volume muna. Wala akong panahong makinig. Anyway, maraming salamat sa patuloy na pagbasa ng aming mga komento. Mabibiyayang buhay sa ating lahat.
Shout out, Michelle Edwin, my friend, ha? Diyan sa Ontario, Canada. Busy siguro si friend Michelle. Sa totoo lang, ha? Pero nanonood dyan. Librado Ludovico ulit, oh. Ba talagang iba ka, ba talagang iba ka, Sara Butangera, sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Di ba ibang iba sa tamuka lang bodyguard? Hindi mapaliwanag kung paano nilustay ang 125 million pesos sa 11 days. Wala kang katulad, lecheng hindropot. But don't worry, kakarmahin din kayo. Hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Totoo yan, friend. Cut TV. Welcome to the club. Cut TV. Dapat lang pagpuyatan ng Kongreso yan. Pera ng taong bayan, nilustay ni Sara Duterte. Mapagsamantalang mga yan, lahat ng Duterte. Federico Mandak, shout out. Huwag na natin pakinggan niya si Sara. Talagang baliw. Yan talaga. Dapat sa mental yan magstay. O kaya sa bilibid. Ganyan ba ang magiging presidente ng Pilipinas? Sampahan na ng kasong plunder at impeachment yan para matuluyan ng masira ang utak niyan. Wala na kasi, bistado na sila sa ginawa nila. Dapat yung 4 pa ng mga staff niya ikulong, sama-sama sila. Dapat. Fortunato Kilala, welcome to the club. Makapal talaga si Sara. Grabe, no? Sa kapal, no? Shirley Jaser, shout out, ha. Alam ni Sara na pare-parehas lang naman sila. Bakit siya lang ang iniimbestigahan kaya masama loob niya? Ayun. Pero grabe, Karox, dinaig pa ng OBP ang hold-upper ng bangko, 125 million cash kinukuha nila. Matindi, di ba? Siguro nasanay sila sa Davao na ganyan ang ginagawa nila. Siyempre. Decide, shout out. Tama po kayo. Sanay sila sa gawain ganyan. No? Talaga. At walang nag-o-audit. Ngayon lang siya na-audit, kaya ganyan, mga gago naman, Pelkasabit, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Wala po. Wala. 4,000 mahigit yun, ha? Na mga resibo. 4,500 sabi nung si Chua. Na alam nila kung taga saan o anong klaseng mga iisang handwriting, di po. Grabe, talaga sobrang kawalang yaan talaga ginawa sa pera ng bayan. Fortunato ulit, walang pakinabang talaga kay Sara. Ang kasal, hindi marunong mahiya. Ang kapal. Ang hiya. Yumaman sila sa pagiging makapal na mukha, mahihiya pa sila. Federico Mantak ulit, naghahanap ng simpatya yang sa taong bayan. Nag-uumpisa ng manggulo yan. Kung gusto niya ng bitbitin siya, bitbitin na. Hindi niya pag-aari ang Congress Building. Butangera talaga. Akala nila Davao lang ang Pilipinas. Yung Cynthia Villar kasi, nagsusulsul kasi. PBBM, kumilos ka na. Nag-uumpisa na ang sunog. Kontrolin mo yung Senado. Diyan, humuhugot lang si Sara. Huwag mong kaming idamay sa kaduwagan mo. Ay nako, Federico. Shout out talaga, Federico. Puro malulupit yung nandito sa ako. Di ba, aling kakorte tayo, di ba mga friend? Masaya naman tayo, di ba? Shirley Jaser, shout out. Nasa safe house na yung 500 million, Karox. Tindi, no? Sa gin bags lang nila nilalagay, no? Talaga. Pinoy Sea, Salt Bay, welcome to the club. Dapat kulong na yan si Sara for plunder. Kaya nga, ginagawa nitong DOJ, Ombudsman, Angie Ventura, welcome to the club. Buwisit siya si Sara Serox, nakakataas ng BP. Makapagsalita siya, akala mo naman inosente, malinis santa. Nabuang na Jude si Inday, papansin masyado. Ang hilig magpa-presscon, masyado pa sikat, buwisit. Kaya nga, Angie ulit, wala bang magagawa ang Malacanang dyan kay Sara Serox? Masyado ng perwisyo, ang dami ng problema yan sa Pilipinas, dagdag pa yung Sarang buwang. Ito, Angie Ventura, welcome to the club, Chilpisto Bunao, shout out,
Good day po kuya at samahan mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Sara, sinong pinatatamaan mo? Sarili mo at ang pamilya mo? Nanawagan bilisan po ninyo naman. Dumating na po kayo. Tulungan niyo po kami. Alisin niyo ang salot sa gobyerno. Kawawa na kami sa kamay ng mga Duterte. Dasal ba yan, Chupista? Edmundo Cheng, shout out. Kung gusto ninyo makita ang mga buhayas at buitre, wag na pumunta pa sa zoo. Pumunta na lang kayo sa Senado at sa mga sangay ng gobyerno at doon ninyo makikita ang mga tunay na buhaya at buitre at madaling makilala dahil may nakadikit sa katawan nila ng mga linta at limatik. Yung kung makasipsip sa kanila ay wagas, kung tawagin ay mga tuta. Edmundo Cheng ulit oh. Yan si Abante, hindi makasagot sa isang interview keso wala raw signal, 4 na beses mahina raw ang signal. Hoy Abante, sa katapusan ng buwan, may parada ng mga bingi. Diyan ka sa grandstand, ikaw ang manguna, Mr. Urong Sulong. Ay, nako, ang titindi nito mga nandito sa akin, sa totoo lang. Walang tanga eh. Wala, kasi pag nakita ko tanga, binubura ko na antimano. Hindi ko na pagkakasya panahon. Papatol ka, tanga na nga, papatulan mo pa, di ba? Tess Harry, shout out. Meron siyang bagong vlog kaninang madaling araw. Mas grabe, unbelievable talaga. O, ito na nga to, friend. Oh. Welcome to the club, Tess Harris. Jeff Ramos na, shout out ha. Normando Reyes, oh. Nakakaawa na talaga ang Pinas. Akalain mo, nagkaroon ng presidente na mamamatay tao at vice-presidente na may sayad sa kokote. Anong mabuting ehemplo ang pinakikita niya kapag hinahayaan ito ni BBM, balang araw magiging presidente ito. Magiging president ito sa iba. Totoo. Vice President, pero hindi sumusunod sa batas, samantalang nanumpa siya to uphold the constitution of the land. Wala eh. Mary Grace Santos, shout out. Good morning po, Karox. Oo, may point naman siya doon sa bagong vote buying at ayuda, akap, etc. Nila Tamba at mga Paul Dynasty issue. Pero dapat sagutin din ni Sara kung saan napunta yung 500 million in 4 withdrawals ng 2023, 125 million noong 2022. Si CF at sino sila? Mary Grace Piatos at Yoyoy Villamin. Kokoy. God bless Philippines, sabi ni Mary Grace. Mary Grace ulit to. Totoo po ang sinabi ninyo, Karox, na walang hustisya ang mga biktima ng EJK dito sa Pinas noong panahon ng Duterte. Kaya need natin ang ICC. At ang mga Duterte lang ang hindi nagkakamali. Dinaig pa ang Pope ng Vatican. Infallible. Pa-check up na talaga mga Duterte, literal na may issue na sila sa pag-iisip. Salamat po. Totoo yan, Mary Grace Santos. Yun nga lang kay Kaper si Lapid. Naaresto ba yung bantag? Bantag pa lang yan. Pero kung magsalita yung DOJ, alam na namin kung nasaan. Wala talaga. Elizabeth Iscario, shout out. Good morning, Sir Rox. Ibang klase ang kapal ng mukha nitong Sara. Akala mo above the law, batangera at ubod ng bastos. Ikaw naman, Elizabeth, nagtataka ka pa ba? Tatay niya bastos eh. At walang iya eh. O di anong mamunga ba ng santol yung mabolo? Isipin nyo, binabato sa ibang politiko ang pagnanakaw niya. Wow, o diba? Bakit tatay niya ganun din? Galit sa droga, pero yung mga big time drug lord, ang mga kakuwasan niya. Elizabeth Iscario nito. Sir Rox, ang kapal talaga ng mukha ito si Sara para magsalita ng ganyan. Akala mo matinong tao. Hoy, saan galing yung pinagsasabi mo? At saan ba galing lahi mo? May kaso sa ICC dahil war on drugs kuno. War on drugs kuno nila. Ang kapal talaga. At ayaw umalis dyan sa House of Representatives. Bakit? Kasamahan daw niya yung chief of staff niya na contempt dyan. Hay nako, totoo Rika Waller, welcome to the club. Rika Waller,
Ang masasabi ko ng Quadcom, dalhin na si Sara sa mental hospital, malala na. Dati may tama lang sa pag-iisip, ngayon baliw na, baliw na. Baliw na talaga eh, no? Kung ano-ano na sinasabi. Elizabeth Iscari ulit, oh. Nakakahiya talaga sa buong mundo ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa dahil dyan sa hearing sa Senado at sa Quadcom na maraming nabubulgar sa mga kademonyohan pinagagawa ng Duterte sa war on drugs at pagbuking sa mga pagnanakaw nila sa confidential fund. Ayan ang mga ebidensya kung gaano kagarapal at kahayupan ang pinagagawa ng mga ito sa ating bayan, kawawang bayan. Dapat lang gumising na si BBM dito bilang presidente. At nako, baka ikaw pa masipa dyan sa Malacanang. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Milencio Dibilen, welcome to the club. Like father, like daughter, parehong buwag at buwang. User ABCD11, welcome to the club. Siga tawag kay Sara. Saan pa magmamana yan? Sa tatay Siga din. Gusto kasi nila, sila ang hari dito sa bansa na gusto nila, yung batas nila masusunod. Totoo, nakakalungkot. Anong nangyayari sa masusunod na henerasyon? Gutom, user. Kawawa. Len Abinsay, welcome to the club. Nakaka-stress na ho talaga itong BP na to. Totoo, kalat ni Baya ulit to. Ano, basta kabayo, hanip bumayo. Ha? Wala, na-nuisance candidate yung bata natin si Kabayo pala eh. Ha? Kim Changpul, welcome to the club. Nasaan na yung pera? Sabi niya. Kalat ni ulit to. Good morning Kasani. Sa nasabi ko na, basta pogi, ay hindi maiwasang ginagabi. Ganun pa man, batutahin mo po. Yun sila Kasani, God bless your family. God bless, kalat ni ulit. Bleng Blong, si Bleng Blong na ang may kasalanan sa mga pangyayari. Tamad, walang ginagawa na tapusin ang mga kaululan ng pamilya ng mga ni paring Diggs. Pag hindi siya gagalaw, ay baka hindi siya matapos ng termino niya. Mahina itong si paring Bleng Blong. TikTok, konserta, at lakwatsa lang ang alam ng talagang presidente na to. Patay tayo dyan. Yun nga yata ang alam nito eh. Pinapapatay ka na, Bleng Blong. Ba? Kung yung tatay mo to, di pa pwede to. Sandra Decio. Tama yung vote buying ni Romualdez. DSWD ang dapat nagbigay na ayuda. Si Sara Pusit naman, envelope naman ang vote buying nila. Malas talaga tayong mga matitinong Pilipino. Rodelia Alpilor, shout out ha. Hello po, Sir Rox. Ako talagang sukang-suka na sa inaasal niya, Sir. Siguro, Sir Rox, di na niya nakakatulong, pabigat na lang sa gobyerno. Wala siyang kwenta. Baliw ang inaasal niya at di niya alam siya mismo ang nagtutulak sa kalaboso niya. Hi, Sir. Ingat po tayong lahat. God bless po. God bless, Rodelia. Angelo Toledo, shout out. Nananakot lang yan kasi umiiwas sa kinurakot nila. Guilty. Totoo yan, Angelo. Welcome to the club, ha. Kalat ni ulit, oh. Ano pa, oy? Tuwadcom. Ano pa ang hinihintay ninyo? Impeach na. Impeach at labitibahin ninyo na matapos. Labatibahin nyo na yan nang matapos na. Wala talaga itong mga wala talaga itong sahulog ang huklubang Tuwadcom na to. Patay tayo dyan. Yun nga, yan ang gagawa natin sa Tuwadcom na yan. Erlinda Aquino ulit, oh. Kuya, talagang pag makapal ang muka, lahat ng kawalangyaan gagawin, makapwesto ulit sa gobyerno dahil sa pera. God bless as Kuya. God bless Erlinda Aquino. Nicolas Hilario, shout out ha. Bunga na yan ng pagbabaliwala ni BBM kay Sara sa pambababoy at sa pamilya. Baka isang araw, mapising pamilya ni BBM, magising ang pamilya ni BBM, nasa kangkungan na.
Paggising tama, pangiti-ngiti BBM. Gising Pilipinas. Delia Alpelor ulit to. Parang baliw si Sara Kim, no, Xerox. Yung mga mata nanlilisik, dapat talaga di makabalik yung pamilya Dutertaning. Nako po Lord, maawa po kayo. Maawa po kayo sa aming inang bayan. Totoo yan. Estelita Salvador, welcome to the club. Kapag nanatili dito, mga Duterte ako, ano kaya ang mangyayari sa ating mga Pilipino bukod sa kahirapan, kasamaan pa, at tayong mga Pilipino ay sobrang kahiya-hiya na sa ibang bansa kung bakit tayo may ibinotong sira ang ulo at baliw. Baliw pa, kasama din tayo. Diba? JNL, shout out. Sa Rox, hi, bumigay na talaga si BP Puset. Nag-amok na. Tuluyan ng nalaglag ang nag-iisang tornilyo sa utak. Hindi na kinaya ang paglaglag sa kanya ni Atty. Lopez. Dapat talagang kasuhan. Diba? Dapat nga raw, sabi ni Atty. Claire, idisbar yan eh. Kung talagang abugaga nga yan, ha? Abugada. Jane L. ulit. Sir Rox, palagi ko this time, hindi na ito palalampasin ng gobyerno. There is a clear and present danger sa pamilya ng Marcos. Alam mo naman, Sir Rox, di ako maka-BBM but Pusit has already crossed the line. Kailangan siyang mademanda, otherwise it would be a disaster for the country. Imagine, a VP threatening the President of the Philippines on live stream. Not only the President, but the FL and so the Speaker of the House. Actually, this is a threat sa national security. Totoo yan, Jane. Yan nga kinontent ko ngayon eh. Marilo Pabianak, shout out ha. Happy weekend po tayo at sa mga ka-warriors. Nakakawindang po ang ganap ngayon sa weekend. Talagang nanggagalaiti na po sa galit si Sara. Nang dahil sa chief of staff niya na nakakawindang po revelation ni Bad na may relasyon sila ni Sulweka. Yan ganun na lang reaksyon niya na makontempt si Dear Attorney. Lord, kayo na po ang nakakaalam ng lahat. Amen. Anita Japon, shout out ha. Magandang gabi po, Sir Roque, at sa loving wife at cute mo pong apo, at sa aming lahat na masusubaybay po sa programa po at nakakatuwa po. Keep it up po. Salamat, Anita. Anita ulit oh. Malaki na ang diferensya sa pag-iisip kung ano-ano na pinagagawa niya mula noong naupo bilang BP hanggang ngayon bago ka po muna sa kapwa mo, tignan mo muna ang sarili mo. Shit you. Totoo. Baliw na talaga. Baliw. Baka susunod to, kalbo na to eh. Oh, naka white sidewall na eh. Susunod to, papakalbo na to. Anita ulit oh. Dapat naman kay BBM, Martin at FL ay kasuhan na nila ang ng tumahimik na ating bansa. Nakakasawa na pinagagawa niyang BP ng Pilipinas. Hiyang-hiya na kami saan mang bansa pinayupak. Anita ulit, Sir Roque. Yung staff ni Sara na nakulong si attorney, sinungaling ay ninang daw ng anak niya. Sabi niya, napakabastos na ni Sara, hinduropot na big liar. O yan. Anita ulit. Sabi ni Sara na may sapak na ang utak itong Lunes na daw siya. Sabi ni Sara na may sapak na ang utak itong Lunes na daw siya na daw ang Deputy Speaker. Yun nga. Baliw na, di ba? Rosario Casco. Welcome to the club, Rosario Casco. May kano kung ano, kumare si Chato Casco. Huadcom sa House of Representatives. Rosario ulit. Asa na 20 pesos na bugas ni Bangag ni Lizar Tanas. Walang mandato ng tao pero siya ang kurakot. Dami oh. Rosario ulit, sa dami ng agency ng gobyerno na may confidential fund, bakit bukod tanging OBP lang ang iniimbestigahan? Yun nga, dapat imbestigahan lahat, di ba? Tama ka. Pero baka sunod-sunod na yan. Kasi sobrang grabe yung KBP, di ba? Anita Japon ulit. Sir Roque po, thank you po sa pag-shoutout sa pangalan ko po at pagbasa ng aking komento po. Get well soon po. Pagaling ka po, Sir Roque. Salamat at tinalakay mo po
sa aming lahat. Good night po. Sleep well. God bless po tayong lahat. Palagi. More and always po. God bless, Anita. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Hello, Manong Roque. Nasa veteran office na daw si Lopez, kaya payo ko kay BP Sara, veteran na siya. Run, Sara, run. Pastor ulit, oh. Hindi talaga naniniwala ang mga bubutante sa mga magagandang adhikain ng kampanya ng mga magagaling na kandidato. Sa pera sila naniniwala, kaya mananalo si Robin Batogo at Ayapo. Wag naman sana, ikaw naman. Ay, mission accomplished mga boss, ha. Shout out, brother Eli Asisio. Adorasyon di Maranan, Ren Regalado, shout out sa inyo mga bossing, Ay, ako. Nakapag vlog na naman ako. Sana naging masaya kayo mga pre na. Oo. Hindi ko na ako hihilingin. Hindi na ako hihingi ng komento nyo tungkol dito kay Sara. Siguradong isa lang ang masasabi ninyo. Baliw na. Diba? Magandang gabi po mga boss. Ilan na lang aantayin natin dyan. Siguradong gagalaw at gagalaw na. Siguro naman ito si BBM. At malaking kabaliwan na. Pag sinunod pa ninyo, ang gustong mangyari ni Duterte, na dito siya kasuhan at dito siya makulong. Ha? God bless. Good night.